PSC magsasagawa ng nationwide job fair sa buong bansa. Ang detalye alamin natin kay partner MJ Mondihar. MJ. Ano naman ang nationwide job fair ang Civil Service Commission o CSC sa susunod na buwan. Ito ay bahagi ng pagdiriwang na ika-124 na taong anibersaryo ng tanggapan. Ilulunsad ang jobs fair mula Setyembre 2 hanggang 6 sa iba't ibang mall at civic centers. Ang on-site job fair ay magbibigay ho ng pagkakataon sa mga individual na nagkanais na magkaroon ng karera sa pampublikong sektor na makaharap at makaugnayan ang mga recruiter at makapagsumite ng mga requirements sa mga napilang ahensya ng gobyerno. Lalako pa naman ang turang job fair ng mga ahensya ng pamahalaan, mga taga-local government, state universities and colleges at mga GOCCs, government-owned and controlled corporations. Samantala, BP Sara nais na sabay-sabay silang magpa-drug test si Mayor Baste at Kong Pulong. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula naman kay Kamar Jason Rubrico. Kamar Jason! Tiyak na nasa tamang pag-iisip ang mga opisyal ng gobyerno, kinakailangan ang mandatory random drug testing ayon kay Vice President Sara Duterte. At sa gitna nga ng mga panawagan ng taong bayan na sumailalim din si Vice President Sara at ang kanyang mga kapatid na sina Davao City Mayor Sebastian Duterte at Congressman Paulo Duterte sa hair follicle drug test ay kumasa sa hamon ang pangalawang Pangulo. Kasi narinig ko na panawagan siya ng mga tao, hindi lang ng mga kalaban, kundi pati na rin ng mga kaalyado namin, dinidemand na rin siya. Siyempre, pag ganun na yung tao na yung nagsasabi na dapat mong gawin ito, tapos legitimate naman, reasonable naman yung kanilang demand, kailangan mo pakinggan yung hinihingi ng taong bayan. Nais ni Vice President Sara na mailatag muna ang guidelines para sa gagawing drug testing. At bagamat hindi naman napag-usapan sa kanilang pamilya, gusto ng pangalawang Pangulo na sabay-sabay silang magkakapatid na sumailalim dito. Kasi ang gusto ko sana, sabay-sabay na kami mag-drug test. Gumawa lang siguro ng guidelines yung mga tao nagde-demand ng drug test. Merong kukuha, may third party na kukuha ng kanilang sample, tapos meron din kaming sarili naming sample para dalawa yung testing, yung mga ganun ba? Kamakailan lang ay naghain si Congressman Pulong ng isang panukala na nire-require ang lahat ng elected at appointed government officials kasama ang presidente na sumailalim sa mandatory random drug testing kada 6 na buwan. Sumang-ayon dito si Vice President Duterte na aniya ay kailangan ng batas para doon sa mga opisyal ng gobyerno na ayaw magpa-drug test. Kailangan natin ng batas to regulate it and malatag doon kung paano gawin yung drug testing at syempre para sa mga umaayaw na magpa-test. Pero hindi na kailangan ng batas doon sa mga taong gusto naman mag-voluntary testing. Kailangan lang natin ng malatag ng maayos kung ano yung guidelines. Matatandaan na hinamon din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle test para pasinungalingan ang ulat na siya ay isang adik. Mas naging malakas ang panawagan na magpa-drug test si Marcos Jr. nang lumutang ang isang umanong cocaine video sa social media. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Dagdag pang balita, SMNI handang i-cover kung magpapadrug test si PBBM. Pangulo, pwedeng ma-impeach kung mapapatunayan na gumagamit. Ayon yan sa isang abogado. Alamin natin ang detaling yan mula kay Margot Gonzales. Margot! Isang nakabibinging katahimikan pa rin ang sagot ni Marcos Jr. si issue ng umanay paggamit niya ng illegal na droga. Kahit ang mismong pamilya niya, hindi siya tuwirang maipagtanggol sa isyong ito. Sa viral video na inilabas ng online political commentator na si Maharlika, kitang-kita ang kamukha ni Marcos Jr. na humihit-hit ng white powdery substance. Si Cathy Binag na ex-partner di umano ni dating Congressman Tony Boy Florendo, binanyag naman kay Maharlika ang manoy mga drug session ni Marcos Jr.
Sinasabi ng mga drug user ay praning, balisa at wala sa tamang pag-iisip. Kaya daw sirain ng isang drug addict na pangulo ang bansa. I went to Dr. Google, WebMD, and according to this regarding cocaine addiction, ang nakalagay po dito is if you are a long-time user, it might cause long-term changes in brain chemistry. And it will make it harder for you to think, sleep, pay attention, remember things, and make decisions. And reaction time may be slower. Hindi maliit na bagay ang cocaine addiction, Mr. President, kung sakaling meron kang ganyan. Kasi ang buong cognitive functions mo, lahat yan wasak. Pag-iisip mo, judgment mo, your memory, your learning ability, your perception, you can really destroy our country, and in fact, that is what you are doing. Ayon naman sa mga abogado, isang impeachable offense ang paggamit ng illegal na droga. Ibig sabihin, maaring mapatalsik sa pwesto si Marcos Jr. dahil dito. Naniniwala po ako at naninindigan na ang paggamit na pinagbabawal na droga ay impeachable. Ito po ay betrayal of public trust, pagtaksil sa tiwala na ibinigay ng taong bayan sa isang opisyales. Ang ekotibo po ang tagapagpatupad ng mga batas. Ibig sabihin po niyan, siya dapat ang nangunguna sa krusada laban sa pinagbabawal na droga at hindi dapat gumagamit. Hindi pa po tayo sigurado na siya ay gumagamit. Pero nakapagtataka po, bagamat nandiyan na ang mga ebidensya, meron pong video evidence, merong testimonial evidence si Cathy Binag, nakakabingi po ang katahimikan ng ating presidente. If we connect this likewise to his present acts, kasi baka sasabihin nila, anong ground ninyo? Betrayal of public trust according to Gonzales versus Office of the President does not cover any and all official wrongdoings or plain errors of judgment. But if you will juxtapose this with his other acts, it might really fall under the definition clearly described by the Supreme Court in Gonzales versus OP that this would be also characterized by clear bad faith and of such gravity and seriousness as other grounds of impeachment. A cocaine addict does not belong in Malacanang. A cocaine addict needs professional help. A cocaine addict has no business running a country. A cocaine addict has to focus on his recovery. A cocaine addict has no business trying to manage the lives of 110 million Filipinos because he himself cannot manage his own life. Dapat nila kay Marcos Jr. magsalita na at magpa-hair follicle test para pabulaanan ang mga akusasyon na isa itong drug user. Panawagan ko, Mr. President, panahon na pong magsalita kayo. At kung pasisinungalingan niyo po yan, talagang ang pinakamabuting pamamaraan ay hindi lamang po sa pagsasalita, mag-hair follicle test na po tayo. Ginawa niyo namang minsan nung eleksyon na kumuha kayo ng urine test. Ang problema lang po sa urine test, at buti na lang si Dr. Lorraine Badoy, panandalian lang po, nawawala na ng trace. Kaya importante po yung hair follicle test nang walang kaduda-duda ang resulta. Mas mainam na rin daw na sumabay na ito kay Vice President Sara Duterte sa pagpapadrug test. Matatandaan na nauna pang kumasa ang bise sa hamon ni Roque na pangunahan ng mga halalang pagpapadrug test kasabay ng inihaing panukalang batas ni Davao Congressman Pulong Duterte na dapat magkaroon ng mandatory random drug test sa mga taong gobyerno. Mr. President, kung wala po kayong tinatago, bakit hindi kayo sumabay na kay VP Sara nang matigil na itong usapin ng di umano ay paggamit ninyo ng pinagbabawal na droga? Hindi po ito opsyon sa inyo dahil ang taong bayan po may karapatan sa impormasyon pag ito po ay ukol sa inyong estado ng pag-iisip na makakaapekto lalong-lalo na sa isyu kung mabubuhay o mamamatay ang sambayanang Pilipino.
Ito yung masasabi natin na mas may bayag pa itong Vice President kaysa dun sa lalaki, no? So ito na po ang pagkakataon para ibandera ninyo yung mga resulta ng inyong hair follicle test. Ito na ang pagkakataon para patunayan ninyo yung na malinis po kayo, wala po kayong bahid ng droga sa katawan. Kasi kung talaga naman wala kang kinakatakutan, bakit hindi, actually, dapat nga, mag-suggest pa Presidente kung pwede gawin nilang buwan-buwan eh. Diba? Ipakita. Ito na yung pagkakataon ng Presidente na Kasi kung talagang hindi siya gumagamit. ipagtanggol ang kanyang sarili. Correct. At ipakita sa taong bayan, hindi ako gumagamit at ito ay matapang kong haharapin. Pagkakataon mo na yan, President Marcos. Sakali anya na makapagdesisyon si Marcos Jr. na magpa-drug test, ay nakahanda naman ang SMNI na i-cover ito para matiyak na walang daya ang gagawin niyang pagpapatest. Para maging transparent, no? Ito sa ngalan ng SMNI. Kung sakali magdesisyon siya bukas o kaya ngayon na hair follicle test. Kasi ito ino-offer din natin kay Vice President Duterte na live i-cover yan ng SMNI. Para walang masabi ang tao na, hindi, magpapalusot lang yan. Katulad nun, bigla na lang dumating yung doktor ng St. Luke's. Sinabi, okay na. Ngayon, para walang duda, gawin niya yan public, i-cover natin live. Sukdulang abutin pa yan ng 3 araw. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Mark Gonzalez, SMNI News. Samantala, BRP Teresa Magbanua ay nilagay sa Skoda Shoal upang proteksyonan ang sakop ng bansa at legal fishing. Ang detalye, malaki kapatid Tony Cuevas. Ayunin ang protektahan ng soberenya at para tugisin ang mga illegal na pangingisda. Ito ang paliwanag ni West Philippine Sea Commodore J. Tariela hinggil sa dahilan kung bakit inilagay ang BRP Teresa Magbanua sa Skoda Shoal. Hindi aniya ito paraan para lumala pa ang tensyon ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Tugon na rin ito sa pagprotesta ng China kaugnay sa presensya ng barko sa Skoda Shoal. Ang Skoda Shoal ay isang coral reef formation 70 nautical miles mula sa mainland Palawan. Subalit ang Skoda Shoal ay saklaw naman ng exclusive economic zone ng Pilipinas batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at may karapatan ang Philippine Coast Guard na mag-operate dito. Samantala, KOJC, ngayon lang nakaranas ng panggigipit sa panahon ni Marcos Jr. Ang detalye sa pagbabalik ni Kamar MJ Mondihar. Kamar MJ. Sa higit 40 taong pagkakatatag ng The Kingdom of Jesus Christ, ngayon lang nakaranas ang KOJC ng panggigipit mula sa gobyerno. At yan ay sa ilalim ng pamumuno ni Ferdinand Marcos Jr. Sunshine News Blast. Ang Kingdom of Jesus Christ, 40 years na po kami. Hindi po kami naka-experience ng ganito for the past years, for the past administration po. Ngayon lang po, yung panggigipit, pangharas, lahat ng mga injustices, ginagawan po kami ng kaso, ang aming malapaso, ginagawan po ng kaso na wala naman po mga basihan. Hindi po terorista, hindi po kriminal, pinunilagyan po ng 10 million bounty. At kung mapatay, tinasan pa 30 million po. Sa ikadarakip ni Pastor Apollo, tila baga nagkukumahog ang mga otoridad para maaresto ang butihing pastor. Ang sabi kasi, kapalit daw ng kompetensya sa pagitan ni na Police Regional Office 11 Director General Nicolas Torre at Davao City Police Acting Chief Director Colonel Hansel Marantan ang alok na magiging susunod na PNP Chief. Sunshine News Blast. So yung mga kapulisan ngayon, mga opisyal sa kapulisan, nag-uunahan. Itong si Manong Torre, si Marantan, nag-uunahan sila. For their personal interest, baka gusto silang maging PNP chief sa susunod. Itong kay Marvel na wala namang mga achievement. Trophy. So ito yung ginagawa ng trophy si Pastor. Ayon pa kay Katiil, gumagamit na sila ngayon ng mga high-tech na gadget gaya ng listening devices, telescope at thermal scanners
para lamang tugisin si Pastor Apollo dahil anya naghahabol na sila sa deadline. At yan ay bago ang presidential election sa Estados Unidos sa Nobyembre. Sa kabila ng kalawat ka ng inhustisya sa administrasyong Marcos sa kinaharap ngayon ng KOJC, muling binigyan diin ni Katiil na hindi sila titiklop at yuyuko sa abusanong gobyerno na ito. Sunshine News Blast! Ito pong sasabihin namin sa buong kingdom of Jesus Christ at sa wicked government po na ito. We know that the Almighty Father that we are serving in heaven, He will save us. For sure. But in case, whether the God of heaven we are serving will save us or not, we will not bow down to these injustices, to this wicked government. Lalaban po kami sa lahat po ng mga injustices. Yan po ang masasabi namin. Itaga niyo po yan. Patay kung patay, dadanak po ang dugo. Hindi po kami titiklop sa lahat po ng mga injustices na ginagawa po ninyo. Sa political commentator na si Jay Sonsa, nababalot ng pangamba takot ang Davao City dahil sa mga marahas o pangkarahas ng isa lang mga opisyal ng pambansang pulisya. Dahil dyan may panawagan si Sonsa sa publiko para supili ng nasabing pandarahas. Kung sakali po at gawin nila yung kanilang ninanais gawin ngayon, no? O sa susunod na araw, ako, nanawagan na ako sa mga kapitbahayan ko sa labas sa Davao City na manatiling nakatutok sa SMNI kasi hindi natin papayagan na hindi ito malaman ng buong daigdig. Nakausap din natin yung ibang mga matitinong pulis at ilang mga sundalo. Kaya ngayon, ulit-ulitin natin sa kanila, ngayon ho ang panahon na kakailanganin po natin ang lahat ng puwersa para supilin itong ganitong klase na pandarahas ng ilang ambisyosong mga general sa PNP. Yan po ang mga pahayag dina KOJC Resident Minister Carlo Katiil at na political commentator na si Jay Sonsa na ginawa po sa pinakahuling press conference ng KOJC sa Davao City. Davao City First District Congressman Paulo Duterte tinanggi ang akusasyon ukol sa shabu shipment. Ang detalye ng balitang yan mula kay partner Jason Rubrico. Kapag Jason. Sa Quad Committee hearing ng Kamara kamakailan sa Pampanga, idinawit ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban, sina Congressman Pulong Duterte at Second Gentleman Attorney Mans Carpio sa 6.8 billion pesos na shabu shipment noong 2018. Para kay Vice President Sara Duterte, hindi siya makakapagsalita para kay Congressman Pulong at sa kanyang asawa na si Attorney Mans kaugnay sa nasabing akusasyon. Unfortunately, I cannot speak for Congressman Pulong Duterte. I understand meron siyang mga statements na nilalabas para sa pagsagot ng issue na ito. At napag-usapan din namin ng aking asawa, si Mans Carpio, na kung ano yung sa kanya na issue, ay siya lang yung sasagot at kung ano yung sa akin, yun lang din ang sasagutin ko para klaro yung mga linya ng pagsasagot namin. Pero para kay VP Sara, isang political harassment ang pagkakadawit sa kanyang kapatid at asawa sa umano'y pagpupuslit ng bilyong pisong halaga ng shabu. But as I always say, hindi lang dyan sa kaso na i-final sa kanila. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Nakikita niyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Hinimok ng pangalawang Pangulo ang publiko na huwag hayaang malihis ang kanilang atensyon dahil hindi dapat kalimutan ang tunay na problema ng bayan. Ito dapat aniya ang unang tinutugunan at tinututukan ng mga nasa gobyerno. Pero sana ay hindi makalimutan ng taong bayan na ang tunay na problema natin ay kahirapan. At yung problema ng mga tao sa mahal na pagkain. Yun talaga yung basic na problema at basic need ng bayan ngayon. Kaya
sana ay hindi sila magpadala sa ingay, ba't kundi tutukan nating lahat kung ano yung totoong problema ng ating bayan. Kahirapan ng mga tao na bumili ng murang pagkain. Nauna nang itinanggi ni Congressman Pulong ang nasabing akusasyon at aniya ay hindi niya kilala si Jimmy Guban at sigurado ang mambabatas na hindi rin siya kilala nito. Aniya, wala silang anumang transaksyon o ugnayan ni Guban kaya walang rason para siya ay pagbantaan kung mababanggit man ang kanyang pangalan. Kinwestiyon din ni Congressman Pulong ang pagiging star witness ni Guban sapagkat siya ay nai-contempt na ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa kanyang pagsisinungaling. Klaro, sabi ng mambabatas na walang kredibilidad si Guban. Kaugnay naman sa umuugong na impeachment case laban sa kanya, inaasahan na raw yan ni Vice President Duterte. That is expected. Lagi namang pinapag-usapan among members of the House of Representatives ang impeachment at naririnig naman namin lagi yon base sa mga sinasabi ng mga kaibigan doon sa loob. Expected na natin yan dahil mainit nga ang politika ngayon dito sa ating bayan. Giit muli ng pangalawang Pangulo, hindi dapat magpadala sa ingay ng politika. Dapat aniyang tutukan ang totoong suliranin ng bayan gaya ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang lumulobong bilang ng mga Pilipinong naghihirap. Sa mga nagdaang araw, iba't ibang isyu ang ipinupukol kay VP Sara para dungisan ang pangalan ng pangalawang Pangulo. Kabilang narito ang isyu sa kanyang confidential funds. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SB9 News.